Network Entertainment. Hello! Wakididu! Welcome sa bagong Bago Matulog Studio Version 3? version 3. Yes. Welcome to the ruthless aggression era. Ruthless aggression. Ruthless aggression era ng WWE ng Bago Matulog Yes. with Red Oliero. So wala nang swearing. I'm with Masyado. my recurring guest, Andon Bernardo. Yes, hindi pa rin co-host. Hindi pa rin siya co-host. Kahit Okay. nakalagay sa Instagram bio niya, co-host daw siya. Sinelf-proclaim niya lang. Oy, nung Dito tayo with self-proclaimed co-host ng Bago Matulog. sa pandemic ko ginawa. Andren Bernardo, nasira na naman ang kanyang salamin. Nasira ulit. Ba't bakit nasira yung salamin mo? Kasi- Pakita mo sa mundo. Pakita mo sa mundo. Ayan o, bakit? Bakit? Snub-nosed pa. Yun ba yung... snub-nosed. Twice the killing power. Yun ba yung binigay ko sa'yo? O iba pa yan? Iba pa to. Ina. Nasira rin yung binigay mo eh. Pumuna tayong own days pagkatapos ito. Sige. Bibigyan natang... Gago okay daw sa jeans. Ano yan? Parang salamin company din. Pumalakpak Naku. ako nung narinig ko yung gin eh. Gins? New studio, Steam stale old bullshit. Kamusta Oh. yung setup natin ngayon, pare? Napaka-pro. Very Ariel Hawani style. pare. Hawani style, pare. So, again, as if you are a long-time listener, alam nyo na we do not shy away from showing ang aming progress paulit-ulit. So, ang nangyari dito sa studio na to, basically, kinuha namin yung background namin sa lumang studio, tapos in-apply yung background dito sa bagong studio na to. Tinulungan namin si Red mag-move ng shit. Hindi siya plug and play though. Like, ang daming ginawang modification. Salamat. Pinaka-shoutout sa aking loving mother na Tita. renovation extraordinaire. Maraming kilalang contractor, maraming kilalang taong gumagawa. Shoutout sa aming contractor na si Paul Gamao, pare. Salamat, Paul. Ang lakas ng boses mo. Gusto ko lang sabihin. And dude, ang bilis. Very... This was done in 3 days? Kago, akala ko talaga mga 1 month tayong walang studio. Hindi naman. Tinry namin technically, hindi pa rin siya full. Yes. We plan yung pader sa likod ni Andren, lalagyan namin ng mga picture frames. Yes. Tapos eventually, pag afford na namin bumili ng isa pang camera, we'll reconfigure the whole thing and shoot it in a very different way. Salamat kay Fade Long Boy. Dahil tinulungan kami sa Wala siya ilaw. dito. Ang dami niyang techniques eh. Magre-record dapat kami ni Red. Kasi naka-honeycomb yung naka-honeycomb na itas. Shit, tatapalan pa pala natin to ng tela. Kasi ba't biglang may mga... pang-dibdib. Okay naman daw yun kung gusto mo daw talaga yung honeycomb feature of it all. Pero we have diffused lighting now na mas maganda. Mas lit na rin yung likod. Makita nyo. Siyempre, we'll fill up our shelves. Yung blank wall na to. Yes, oo. Maglalagay kami ng Sentinel dyan. Papanoorin niya kayo. Tapos kapag inalayo mo yung ulo mo, sinusundan ka niya. Ganong level. This is actually a spacier studio, Red. Oo. Feeling ko kaya na natin mag-live recording dito for 2 people. Tama. Pwede na kayo magbenta ng ticket. Meron kaming 2 cock chair dito. Sa likod. Panoorin mo kami mag-69. Panoorin nyo yung mag-69, pare. Yun yung gusto natin. Sa Patreon perks, pare. Hindi, well, kasi balak din namin magbukas ng Patreon. Kasi nung nakita na nag-renovate ng studio, maraming mga nag-message kung paano sila makakatulong. Ayoko naman humingi lang ng donation sa mga yung maglalagay tao. ka Gcash. Mga Gcash QR code. Very, very weird sa akin. So we're gonna plan more things and then hopefully maka-come up kami with tiers na gusto nyong i-advocate. Nagpapatulong din kami sa admin ng Cool Pals, si Masahiro, to kind of like help us. Masahiro can save us. I'm not gonna stand in the way. There goes Masahiro. Sign up naman, boy. There goes Masahiro. Taga-Japan siya. Wow. Sorry. Parati namin ginagawa yan. And as you can see, yung table ni Andren, yung lumang Tikimers table pa yan. Yes. Wala siyang kwenta. Kita yung pants niya. Yes. Ako kasi bottomless ako eh. Sa lahat ng... Di na alam, no? Baka gumawa tayo ng Patreon camera na Kita yung yaba mo. under the table camera, pare. Feeling ko maangas yun eh.
Nandiyan si election sa ilalim. Sucking your dick. So, naka ano lang yun. And then yun. Ano bang topic natin, Andon? Change pa. Bakit change? Ba't naisip mo yung change? this studio has gone through changes. We have gone through Technically, changes. bagong studio to eh. Yeah. So, Nag-change yung viewing experience. nag-change yung location. Yung lock. Yung lock. Yes. Kasi, I've heard this quote, Mhm. the only thing constant in this life is change, pare. Talaga? Narinig mo? Hindi Yes. mo nabasa? Narinig mo As in, rin. may taong nagsalita sa tabi mo? Yes, sa YouTube. Sa YouTube. Oh. Anong video yun? Si Dali Lama ata yung nagsabi. Dali? Dali? Yung grocery? Oh, Dali Lama. Dali. Alam mo mga kung yun yung pangalan ng mascot nila, si Dali Lama. Dali. Pare, look at these ideas just flowing, pare. Tapos may mga off-brand lang siya na may mga off-brand siyang quotation. na biscuits. Di ba yung nakikita mo? Hindi, pero yung advice niya off-brand din. Oo. Yung mga tipong, do unto others what you want to do to you. So, ginaya lang eh. There's nothing to fear but scary things itself. There's nothing to fear, but whatever you fear yourself. Mas maganda dun sa sinabi ko. Mas walang kwentang version lang siya ng mga original. Oo. Yun yung joke, hindi mo na-gets. Oo. Okay. So, change. Constant siya. Anong tingin mo dito sa bagong studio? I think it's better. Talaga? Stronger. Stronger. Faster. More room for racism pa. Totoo eh. Parang yung, don't blame us. Parang yung air dito, Makes us want to say the N-word. meaner shit Let's eh. go. No? Say the N-word. 1, 2, 3. No. Kasi Kasi that's bad. that's bad. Para sa mga kids na nanonood. Dito pa yung tayo ang liwanag. A coffee book tape. That's called the cancellation proof. Yun ang aking cancellation shield. Marami yung ginawang cancellation shield recently. Nag-panel ako sa She Talks Asia for Women's Month. Okay. Alam mo Thank naman, God. alam mo naman na feminist to, pare. Thank I'm God, an tapos ally. na siya eh. Tapos na yung month na yun. It's like the worst month for you. Hindi, joke lang. Nakita mo yung Rob Schneider bit na and we don't, di porket sinabi, huwag na nga, putang ina. Hindi, sabihin mo na. Daming disclaimer eh. Hindi. Baka cancel ako eh. Bago nyo kayo cancel, tandaan nyo, kakamping volunteer artist ako. Kung mga kakamping volunteer artist lang ang meron ng Tayong Liwanag coffee book ni ata. Well, yun yung sabi nila sa akin. Tapos, nasa She Talks Asia din ako. So, alay ako. Sinasabi ko kay Bianca Gonzalez na dahil nandito ako ngayon, thank you. Kasi hindi na ako pwedeng i-cancel. Okay. Oo. Pwede ko na sabihin lahat. I am God now. Oo. Sabihin na natin ko, yung N-word. 1, 2, 3. No. Nincompoop. No. Pare. No. Gagaganda nun. It means no. Yes. Pagdating sa consent, use the N-word. No. Diba? Ganda nun. Unless gusto mo talaga. Then say yes. Yan. Walang kwenta yung sinabi mo. Sige. Ano nga pala yung... Constant yung change. Like ito, minsan may ang kagandahan ng change, Red. Sometimes, mostly, it's for the better. Like, tinan mo yung mga nagpo-post ng mga glow-up photos. Diba? Napansin mo ba sabay tayo nag-clasp ng hands? Hindi. In sync tayo, pare. Feeling ko pwede tayo mag-pilot ng Jaeger. Tingin mo pwede tayo mag-pilot ng Jaeger, tayong dalawa. I think in sync na yung utak natin at some point in time. Feeling ko pag kaya mo mag-tandem stand-up or mag-tandem hosting or mag-tandem crowdwork or mag-podcast together, kaya ba natin talawin yung Jaeger ng Chinese? Yung tatlo? Nakakatawa kasi Chinese madami. Kaya ang daya kulang nila. na 5. We all look the same. Tapos kung may naisira yung mga sweatshop kids lang na darating tapos aayusin nila. Yan yung special nila. Yung special Yan yung healing nila may mga sweatshop kids. Sweatshop kids sila. Ganun. Pasintabi rin po dahil may aircon kami dito. Hindi po kami nag-place ng aircon dito. We will work on the audio. We'll work on the aircon. Pero yun yung pinakamalaking hurdle namin so far. Kasi hindi... Kasi nang dumating si Roy dito, yun lang. Gumanong kagad siya. Hindi namin kayang gawin tong podcast na walang aircon. So, yeah. Yes. We would rather have shitty audio than sweat. We would rather have na parang may generator kayo kasama. Meron ba? Parang hindi ko narinig mo ba? Hindi. Medyo dinig. Parang room ambience lang naman. Room ambience. Hindi para parang katabi mo si Darth Vader. Para malaman nila na aircon humor. Ano yung pinag-usapan natin?
change, pare. Change. Kasi minsan may nagpe-post ng mga glow-up photos. This is me when 2008. This is me now. Walang ever nag-post na nag-downgrade sila. Parating mas naging hot sila. Siyempre gusto mong pagmamalaki mo lang yun pag nag-upgrade ka na. Pero kung totoong nag-change ka, pakita mo. Diba? Ikaw, how was it like before na wala ka pang diabetes? Tagal ko na may diabetes, so hindi ko alam eh. Kailan ka nag-diabetes? Ako 2020. Parang ganun. Pre-diabetic na ako. In denial pa ako nun eh. Like, dry na dry yung mouth ko. Puta, ba't ka inom ng tubig? Baka kasi putang ina summer. Kao, December nun eh. Sobrang lamig. Napaka-depressing kagad nung... Hindi. Ito yung thing about diabetes. May silver lining siya. Pumayat ako nung naka-diabetes ako. Talaga ba? Di ba pumayat ka dahil gusto mo magpapayat? Naalala mo, recently may episode tayo with Victor sa lumang-lumang studio pa ng TPN. Taba mo dun eh. Taba. Maximum ganun. Maximum Bernardo ako nun eh. Max Bernards eh. Part lang yung tuhod ko. Yun nga eh. Kailangan ko ba't nasira yung tuhod mo? Ha? Anong problema yung tuhod mo? Ganito talaga pag lumalamig. Talaga? Hindi ko alam. Guys, baka kailangan ko mag-subscribe kayo sa Patreon. May tier kami doon na bibilan lang ng medya si Andren. Hindi, may Patreon doon. Kakausapin ko yung doktor tapos umiiyak ako. May leg cancer na pala ako. Sorry, Andren. Kailangan na natin i-amputate. May ganun ba? Ha? Gago, pero diabetes, pwede kayo i-amputate. Kasi gangrene. Di na kasi nagsi-circulate mabuti. Yung dugo. Kasi nagko-constrict ng blood vessels. Ang unang signs nun is kumakati yung paa mo. Talaga ba? Yung unang sign. Kumakati ba paa mo? I mean, may times na kumakati yung paa Hindi, ko. pero kung hindi nag-heal yung sugat, yun pala. Ayun, nag-heal pa naman sugat. Nag-heal. Para ako sometimes I cut myself eh. To see how much you bleed. It's like adrenaline. The pain is such a sudden rush for me. Everything you say is real. And I respect it because you tell it. My girlfriend's jealous because I talk about you 24/7. See, ano? But they don't know you like I know you slim. No one does. Hindi ko na alam yung part na yun. So yun, ikaw ba? Para tayong Wolverine na times 0.8 speed ng healing. Wolverine na may diabetes. Wait. Teka lang. Ba't kailangan Wolverine pa yung comparison? Rapid healing si Wolverine. Hindi, paano kung may diabetes si Wolverine? So, para normal na tao lang. Normal na tao lang. I am Norvalrine. Diabetic Reen. So, may sinasabi sila na yung adamantium skeleton niya holds back his X gene. Yes. Kasi consistently kailangan... Mas malakas daw siya kung walang adamantium eh. So, ito yung nangyari. I think, ang nangyari sa biology ni Wolverine is may healing factor siya. Tapos nung nilagyan siya ng adamantium, yung healing factor niya nagwo-work consistently to the point na, kasi diba nalalason siya ng adamantium? Yes. Tapos consistently siyang hinihil. Kasi hindi ka mabubuhay so, nung tinanggal yung adamantium sa kanya, after years na constantly naka-on yung healing factor niya, sobrang nag-overdrive. Tapos ano nangyari sa kanya? Ewan ko. Nag-overheal siya. Naging si Duterte. 700. Nakulong siya sa... Pare, sinave niya yung bansa. Bakit? Tapos kinulong siya. Alam mo naman. Gano'n naman talaga eh. Pare. Alam mo naman dito, pare. Hindi nila naiintindihan. Hindi naiintindihan ng mga iyakin. Cartolina. Hindi Cartolina. Carton. Carton pala. Cartolina. May joke ako rin. So, anong sinabi ng nanay? Teka, wala pa tayo OBB. Ay, fuck. Sorry, bagong studio. Hindi namin nakalimutan. Pag-usapan namin ng changes. At yung joke na to. At yung joke ni Andren. Right after this very unnecessary OBB. Yeah. And we're back. Tinuruan ko lang si Andre magtutok ng microphone sa bibig niya dahil di pa rin siya marunong. After years of podcasting. Baril kaya ko, yung mic hindi. Ano yung joke mo? Anong sinabi ng nanay na may OCD sa pasaway niyang anak? Ano? Pantay kang bata ka. Sige, benta mo yung tawa mo. Nakakatawa naman eh. Actually, kung may OCD nga yung nanay na yun, masasabihin niya yung patay kasi alam niyang mali yung pantay. Pantay yung bata niya. Hindi, alam ko. Okay. Pero, ba't siya magagalit? Ha? Nakita mo, yung flow. Kung hindi siya pantay,
doon siya magagalit. Yes. So, workshop ko lang naman tong joke na to. No. Oh, it's terrible. So, changes. May basurahan dito, dumalagay yung joke mo. Okay. Feeling ko okay siya dun. Doon mo na rin ilagay yung New Year's resolution mo na pumayat, pare. Wala ako sinabi New Year's resolution, pumayat ako Wala ako sinabi Sinabi ko lang, I'll eat better. Did you Okay. eat better? Technically, oo. Nagka-air fryer ako. Shoutout sa Ninja Shark. Pinadala na ako ng Ninja Crispy. Ang ina, ninja na nga, shark. Dalawa kasing brand yun. Ninja tas shark. Oo nga. Parang Sony Philips. Sony. Sony Yung Philips. pronunciation mo na Sony? Sony PlayStation. Sony PlayStation. PlayStation. Parang may Sony tas Philips. Anong sinasabi mo? Air fryer, yung ninja assassin. May Ninja Assassin air fryer May ako. ninja assassin air fryer. Tapos dati kasi hater ako ng air fryer kasi sisip ko parang hindi ko naman kailangan yun. May frying pa naman ako tsaka oven. Pero ngayon, sobrang my God. It just changed my life. Ang dali niya. Sobrang dali niya. Sobrang dali magluto. Tapos masarap parate. Alam mo yun? Kasi it's evenly cooked eh. It's perfectly balanced. They use I don't know the science behind it. Like, paano napiprito using air? Paano siya napiprito using air? Ano talaga yung gusto mo pag-usapan? Oh. Paano siya iprito using air? Hindi kasi Mainit na air. Bakit yung microwave hindi naman naging crispy yung Microwave siya. yung waves, right? Hinihit niya yung... But yung steamer, Ang microwave, nag-i-emit siya ng shit para magkaroon ng yung molecules ng whatever na iniinit mo, bumibilis. Tapos nag-heat up siya. Ganun yung ginagawa. but yung mga Hindi siya parang oven na diretsong init. Gets ba? pero yung oven, di naman siya nakakapag-crispy ng Pag crispy siya. sige. Okay na. Ay, good shit. Good shit, Gusto pare. ko yung ginamit. So bakit like pantay parate? Like hindi ka na gumagamit ng oil? May konting spray ng oil. Pero minsan may mga times na hindi na ako gumagamit ng oil. Like kunwari kung thighs na in itself medyo oily na siya. You don't need it eh. Hindi siya nagsistick. Alam mo yun, ang ganda pare. Ako naman yung change ko lang ngayon, puro olive oil na yung ginagamit ko. Oil pa rin yun eh. Pero healthier siya. Oo naman. Ito naman. Kumpara sa fucking Canola peanut. oil. Oo, puta. Minola vegetable oil. Pero Golden Fiesta. tangina minola. Kala ko paggawa sa vegetable. Bakit unhealthy siya? Hindi ko alam. Gets ko pa yung canola, yung peanut oil Kasi gawa siya. sa peanut. Legumes. Alam mo yung legumes? Mga peas. Things that grow into ata yung legumes. Ilang example pa ng legumes? Legumes, peanuts, peas. Ano pa ba yung Peanuts legumes? ba legumes? Oo. Di ba not ng peanut? Di ba yun nga yung commercial ni Manny Pacquiao? Pabili nga ng isang Highlander legumes. Sabi ng kainuman niya, Highlander legumes? Ano yun? Bobo, manilang yun. Tapos sinapak niya. Itong commercial yan. Knockout yun. Tapos, Cut money. Hindi mo kailangan i-din ha. Sabi ni Manny, method actor ako eh. method actor ako. Tapos Method yung, actor kami sa Jinsan. yung sinapak niya gago, di na naka-attend ng graduation ng anak niya. Damn. What a dark ending na hindi kailangan. Ano? Kailangan yan, Red. Changes. Ano yung changes na ginawa mo this year? Wala. Akala ko tungkol sa studio yung changes na pinag-uusapan mo. Lahat ng change. Okay. Sige nga, paano natin nahabaan yung usapan tungkol sa fucking studio? Ikaw pumili ng topic pa. Change, sige. Ikaw, anong mga nag-change? Meron ka ng big boy desk ngayon, pare. O nga, ano nga yung nag-change sa'yo this year? Dami. Expound? Please? Ayo. Sige ako. Magkukwento ako. Wala ka. Ikaw Sige, sige, kwento. Ikaw pumili yung topic eh. Ako, medyo nag-up na ako sa hygiene. Alam mo, nakakatawa. Ano? Nakaparad ako ng clip si Kevin Nealon ba yun? Sa Conan. Ginawa niya lang kay Conan yan. Yung pinagkwenta niya si Conan bilang. Yan din yung, similar siya yung, hindi actually, parang nakakatawa yung pampasira ng kwento. Yung sinabi ni Don Cheadle in interview ni Kevin Hart. Yung damn. Ganun ba siya? I didn't mean like that. I meant damn, you look good. No. Let's replay that you said. Damn. O gusto mo ba yung ganun dynamic sa atin? Gusto mo ba i-force yung ganung klaseng dynamic? Sino si Don Cheadle sa atin dalawa? Sino si Kevin Hart?
Ako si Kevin Hart. Ikaw Ba't ikaw si Kevin Hart? Malaki burat ko. Malaki burot ni John Cena. Siyempre. Bakit? Meron siyang... Bakit? Siya si, War Machine. Hindi mo napansin? Tatlo yung kanya. Mahaba yung crotch. Malaki yung crotch niya. May sariling Tinatanong mga transformation. tao, anong difference ng War Machine tsaka Iron Man? You got a bigger penis, pare. Yung pagsuot yun ng suit, may animation pa yung paglagay sa crotch. Sa edits niya. Mga ganun siya. It's nano machines. Oh, it gotta be a war machine when it's a black guy, pare. Hindi. Siya naman nagpangalan sa sarili niya ng pagka-war machine niya. Oh, pero siya ba yung nag-direct ng movie? Siya ba? Oh, alam mo, dapat magiging black si Thor dun sa movie na yun. Hindi. Oh. Si Black Thor? Oo. Hindi pwede maging black si Thor. Bakit? Kasi, wala. Malaki na yung kontrata ni Chris Hemsworth. Okay. Alam mo man, dalawa silang Thor. Which nangyari, by the way. Naging Thor din si Jane. Si Natalie Portman. Yes. Female Thor. Sobrang, kumita ba yun? Hindi ko alam. Female Thor! Walang kwenta yung topic mo. Right off the bat, ito yung pinakaunang episode natin sa bagong studio. Hindi mo kasi. And walang kwenta yung topic niya. Hindi ka sumusunod. Sinasabi ko ano yung nag-change sa'yo this year. Bakit ko sabihin yun? Ako ka rin. Bakit ko kailangan sabihin yun? Walang nag-change sa akin, pare. Same old Red, pare. Same old driven, hardworking. Kakasabi mo lang sa akin, offer, para Funny namamatay. motherfucker. Sabi mo, namamatay ka na eh. Daming wrestling. Namamatay na ako. The same shit, pare. It's the same shit. Alam mo yun? Pare, life's a bitch, pare. Life is a bitch. And then you die. Yun yung mangyayari sa'yo. Paulit-ulit lang. Tapos pagkatapos, tingin mo, merong afterlife. Sana meron. Wala. As I grow older, sana meron. Walang afterlife. Naging atheist lang naman ako kasi tamad ako magsimba eh. Yun lang naman yung dahilan. Lagi alam mo yung joke sa Simpsons, like yung the origin of religion, tas di ba pumunta si God, you just need to come here every Sunday. Tas tumawa. Seryoso. Hindi ko na-gets yung story. Parang pangit ng pagkakwento. Ano nangyari? You just need to go here every Sunday. Tapos tumawa yung mga tribesmen. Seriously, every Sunday? Pero ginawa nila eh. Ha? Oo nga, nakakatawa lang kasi na parang hindi pa nila magawa yun. Diba? Good shit. Red, kailangan mo rin ako tulungan minsan eh. Oh, minsan? Minsan lang kita tinutulungan, Andre. Parate. kita tinutulungan. Ako naman yung nag-change sa akin, man. I think mas positive na yung outlook ko sa life. Yes. Dati kasi mas bleak eh. Ngayon, I think things are changing. Ano nagbago dun? Paano naging... Minimit ka bang girl? Ganun ba? Wala naman. Wala ako na-meet. Sino ang nagpapatibok, nag-change ng outlook ng isang Andren Bernardo? Gusto mo sabihin ko? Ay, sige, go. Wala ka. Di ko Hindi mo kaya pala eh. So meron nga. Babae nga. Wala. Ako hindi ako naging positive fucking influence sa'yo, pare. Oo naman. Nakakainis. Parati ka naman positive Dahil influence di sa kita akin. chinutsupa. Ganun ba yun? Hindi rin naman niya ako chinuchupa. Tanginang yan. Kasi yung nagbigay sa akin ng advice yung nanay ko. So sasabihin mo, Make it dark. sabihin mo, chinuchupa. Ayoko. Kadiri ka. I'm going through changes. I think isa sa mga pinakamalaking wake-up call sa akin this year and mga late last year din. Actually, kahit simula last year is merong mortality yung career ko. Parang yun yung feeling ko. Parang ang hirap di ba parati may issue ngayon? Like kunwari si Mark Heras, I think nag-post siya na parang sa showbiz, ang hirap daw kapag hindi ka na binubuk kasi wala kang pera. Oh. Kung hindi ka binubuk. I think si Tuesday Vargas also posted it. Si Tuesday din ba? Or parang, alam ko tungkol sa humor yung kay Tuesday Vargas tsaka queer people playing queer roles eh. Pero sige. Hindi lang yun. Yung queer baiting thing, agree ako dun. Na huwag kayong mag-queer bait.
tatakal ko tong topic. Huwag mo akong tignan na ganyan. Hindi yun yung... I am for them. Hindi, meron siya sinabi rin na about parang hindi ko binasa masyado eh. Pero parang dapat yung mga rules daw ng bading dapat sa bading lang mapunta. Parang ganun. I have no problem with that. Ako medyo may ano ako din. Like, pero kung buwan sila umarte, syempre, kunwari, may Kasi pagpipili. may mga bading din naman na nagpe-play ng straight rules. Ang akin, kung sino deserving. Yes, parang ito yung point ko. Like, kung may straight guy, may bading, equal yung talent. Dapat. Dapat sa gay dude. Pero kung Ang mas problema rin kasi sa tawag doon. By the way, disclaimer, 2 straight guys talking to. So, yeah. Ang problema din kasi sa ganong mentality, syempre it puts an advantage to already straight-leaning lahat ng casting. Alam mo yun? Like, mas maangas kapag straight ka tapos magiging bading ka eh. Parang ganun. He's such a good actor. Parang si Eric Stone Street. Or like si Jared Leto sa Dallas Buyers Club. Oh, tama. Parang ganun. It's weird din. Like, kunwari, kung may Down syndrome ka. Like, alam mo yung si Sean Penn sa I Am Sam. You try. Like, kung binigay mo naman yun sa guy with real Down syndrome, magagawa ba niya ng mas maayos? Hindi ko sure. Hindi ko nga rin kasi sure eh. Like, yung I Am Perfect, okay naman daw siya ng movie. All of them have Down syndrome, di ba? Pero meron kasi siyang gate talaga na alam mo talagang may Down syndrome talaga yung mga nag-role. Oo. Kumbaga parang ganun yung, kumbaga the playing field was set eh. Yes. Gets ba? Yes. Ewan ko, kasi marami rin, kasi kung ganyan, like kunwari, sabihin nila, dati si Bryan Cranston, meron siyang role na paraplegic, paralyzed from the neck down. So, movies na ni Kevin Hart. Tapos, ang role niya, some guy na nagkaroon ng parang skiing accident tapos na-paralyze siya from the neck down. Tapos ang caretaker niya si Kevin Hart. So, sinabihan ng mga tao na dapat daw ang mag-play ng role nun is mga totoong paralyzed daw. Bakit si Bryan Cranston pa yung kinuha? Parang ganun. So, to that point, acting to eh. Yes, and Hollywood isn't a great place talaga naman, di ba? Oh, hindi, tsaka, it's an evil place. So, that's why, sikat siya. Hindi, so sa tingin mo dapat nga talaga dapat paralyze yung I think kasi napanood ko yung movie, maganda yung performance sa Bryan. I think it's a case-to-case basis naman. Oh, yun nga. Pero ang problema kasi, walang paraplegic na kasing sikat ni Bryan Cranston. Yun din. Yung nga, I think it's kailangan just... mo rin ng draw eh, di ba? Yeah. Kailangan mo rin. Pero to the point, wala ka ring opportunities dahil paralyzed ka, di ba? That's why kasi I think there's some movies who give to charity because of the movie. Hindi, pero ang akin, ang hirap naman na kunwari, may disability ka tapos hindi ka pwede makaplay ng roles na hindi disabled. Ewan ko ba? Magulo. Para sa akin, kung deserve mo. Yun na lang yun. Pero as fucking vague as that is, that's so, yun talaga yun eh. Yeah. Minsan talaga, it's Hollywood, baby. Kasi sabihin nila kung ideal tayo lahat, kung sino yung may deserve. Like, I don't think I don't even think they get it like 50% of the time. Kasi I'm pretty sure there's a lot of people that deserve it. Pero may mga iba-ibang circumstances eh. Baka mamaya-maya. Gusto ka collaborate ng director tong actor na to. Not necessarily deserving siya rin sa role na yun. Pero, di ba? Like si Michael B. Jordan, parati siyang lead sa Ryan Coogler films. Wala eh. Frequent collaborator sila eh. Ganun talaga eh. Pero at some point in time, ang inaano ko, ang small, kumbaga parang copium or parang lugar na kinakapitan, yung fact na kinakapitan ko is, to be honest, if you really want to have the opportunity, kaya mo siyang gawin. Diba? Like, walang like kung hindi mo pwedeng sabihin sa akin na kunwari ako, as a stand-up comedian, hindi mo pwedeng sabihin sa akin na pinili ako, pinush ako, at yung nakuha ko was given by others. Tas parang, kasi mayroon ding mga narrative minsan na sabihin, it's such a male-dominated, parang ka narinig to eh, lalo na coming from Women's Month, it's such a male-dominated scene. Pero to be honest, nung nagsimula kami, we didn't say na dapat lalaki lang yung it just happened na it just happened na I guess yung mga nagsimula, gusto nilang mga lalaki yung just happens to
I think it happens diba? as times change. Syempre, we all change. Like, for example, wrestling. It was male-dominated for a while. Yung mga babae doon, pampasexy lang. Now, may mga proper wrestlers. Mag-change talaga siya. Yes. So, I think, lalo na stand-up, it's very early, infantile stages pa lang. And now we have 2 female, 3, 4, 5, 6. We have 6 out of 50 dudes, I think. So yeah, as times change, people change din naman. Yeah. Pero ang akin is, it's being used to discredit you. Like, sabihin, like when people say sometimes na it's just a male domination, sometimes people use it properly na as a fact. Tama nga naman, maraming lalaki. Pero another fact is also, minsan ginagamit nila na parang, kasi nag-succeed siya because you're straight and mali naman you're yun. male. Maraming ganun eh. Na they use that gender thing, di ba? As a weapon. Yeah. So parang ako, dapat you give people their due. Yeah, props. And if you don't have an opportunity, dapat hindi ka nagrereklamo. Give the male devil his due. Hindi. If kulang ka ng opportunity, you are more than welcome to make your own. Like kunwari, bad example. Sige, baka medyo outrageous example. Sylvester Stallone, walang may gusto mag-cast sa kanya. So nagsulat siya ng movie. Tapos kinast niya sarili niya. Rocky ba to? Oh, Rocky. Yeah. Diba? Yun lang yun. So, as far-fetched or parang as, sige fine, lightning in a bottle that may be. Posible yun. It's all available to us. Lahat ng mga tao nagrereklamo, like kunwari, naalala ko dati may ginawa akong interview with si Tekken player, si AK. Tapos syempre, may mga not usual people na nanonood ng podcast dahil kay AK. Tapos nagreklamo sila na parang, ano ba tong interviewer na to? Hindi niya parang mas marami pa siyang sinabi dun sa guest, which is not true. Kasi pag tinime mo yung oras, mas marami pa rin sinabi si AK, syempre. Mas marami daw sinabi ako than hindi daw pinasalita si ganyan, hindi daw pinasalita si ganun. So ako parang, bakit ka nagreklamo eh? Podcast ko to eh. Sometimes people... If you have a better idea, you are free to do so. Tapos sinabi ko sa kanya yun, if you have a better idea on how a podcast should be, you are free to do so. I didn't wait for anyone to tell me to do a podcast. Diba? Or parang, hindi naman ako binigyan ng pera, Red, magaling ka mag-stand up, bibigyan ng pera para mag-podcast. Hindi naman siya ganun eh. Ginawa ko siya out of like my own resources eh. Which is available to everyone out there. So, bakit ka magreklamo kung kaya mo naman siyang gawin? Which is yun yung parang inisip kong logic din for like actors, yung mga ganyan. Kasi yung point nung mga tao, like mahirap kapag hindi ka na kinukuha. Pero kasi, they also kind of just relied on the people getting them. Like kunwari, pag tumigil yung podcast ngayon, or pag tumigil o sabihin natin wala nagpo-produce ng stand-up comedy, tumigil like today, tingin mo ba tapos na yung career mo? I'll find a way. Kaya nga, maghahanap ka ng way, di ba? Yun yung akin. Bakit bigla tayong hindi natin kaya bigla gumawa ng way or something? Sabihin nila mahirap kasi, mahirap ganyan, mahirap naman talaga eh. It's worth doing because kaya siya mahirap because it's worth doing. Lahat ng mga tao, hindi ko madali lang siya, lahat ng tao ginawa na siya. Feeling ko takot sila kasi yung systems in place nila got wrecked and then parang fear of doing it on your own, which is very scary naman talaga. Totoo naman. Wala eh. Yeah. Ganun talaga eh. If push comes to shove, syempre. Pero I think it's more of, I don't get easily booked anymore. Like, bad. Yeah, it's more of a comfort thing than okay, I'm really in trouble thing. Pero yun yung masaklap dun with like talents. Kasi I think nga, nag-rely sila on a system na, okay, magkakaroon ako ng work. Ito lang ang way magka-work. Hindi. Alam mo yun? Kasi I think, even me, like, I view things in, I'm talented naman. Why am I not getting booked? Mga ganong klase. Like, I am good. I don't have to work this hard. Pero Tama. I think yung mentality naman, if you think you're good, you're not as good as you think you are. Nakaka-blow din talaga ng self-esteem no kapag di ka kinukuha, mga ganong klase. Tama naman. Yeah, and the realization na, oh my God, yung pinakamasaya, oh my God, hindi nga ako maganong kagaling. Yan yung nakakatakot. Long story short, you are allowed, you can build. Yun yung gusto ko sa mundo rin. You have an opportunity to build shit on your own. Mas mahirap siya,
Pero kung ang alternate mo is you're never gonna get to do what you wanna do. Para sa akin, paghirapan mo na siya. Yun lang yan. Okay, Diba? kasi magmumukmuk ka in the corner. Like, try your best. Like, even though yung classic thing ay aim for the stars, even though you don't reach it, you might land somewhere near the star. Oo, yun. Exactly. Yeah. Tsaka yung lessons mo from it. Tsaka, I think if you give yourself time to pursue it and invest time to pursue it, kahit sabihin mong fine, hindi mo maka-achieve yung ultimate goal mo, you'll land in somewhere a more baka nga you might land in a more fulfilling part of your. Kasi hindi naman lahat nilang dreams are like kunwari, like sobrang tagal kong goal yung Netflix. Pero na nangyari siya, hindi siya as I thought it would be. Alam mo yun? Hindi siya ganun ka-life-changing. I mean life-changing siya, pero hindi siya more of, parang yung self-fulfillment mo, parang, Inasa mo nasa yate ka with like 8 chicks. hindi ganun eh. Hindi, alam ko naman di mangyayari yun, putang ina yan. ang iniisip ko lang is, paano ba? Parang yung yung soul fulfillment mo. Parang may satisfaction dapat. Wala eh. Parang nagutom ka lang lalo eh. Or parang nga na-disappoint ka to the point na ano bang kailangan ko pang gawin? Parang akala ko ito na yung ewan ko ba? Parang for me kasi, if you reach a certain goal, parang it's you wanting more. And that's a good mentality. Like I remember talking to you. It was in this shitty bar sa Thomas Morato. You were gonna perform. Thomas Morato. And then you were gonna you were gonna perform there, and like sobrang burat ka sa stage ng career mo. Like, again, not looking on the bright side. Like, this was pre-pandemic pa. You were hindi ka pa nag-boom. So, tapos sinabi, fuck. Hindi pa naman ako nagbo-boom, Andrin. Sana namang hindi pa yun. Sana mag-boom pa ako. Nag-boom ka sa Netflix. Mag-boom pa ako isa pa. Okay, go. See, yun yung point ko. It's one thing. Wala talagang satisfaction. Yes, that's my point. Yung doon, like sabi mo, shit, sana magka-shows lang ako kay Alex. Masaya na ako. Na parang si Alex mag-headline lang ako as consistently as he does. Masaya na ako. You achieved it. Okay. And then, it came from Netflix. Fuck, parang kaya ko pa eh. And then, wala na. Hindi ka naman naglaos. Wala siyang satisfaction, totoo lang. And I always say this kasi yung comedy is it's not harder than being a doctor. Like, ang mahirap lang sa comedy, walang finish line eh. Oo, kasi Constant hanggang 90 years old, pwede mo siya gawin. Tapos constant free fall lang. Walang end goal. Like, ito. komedyante na ako. Hindi. It's always, wala. One day, sikat ka. One day, puta, bam. Tangin na. Uy, itigil mo muna yung pakikinig ng podcast na to. Tama. Bakit? Wag naman kasi yung puro nakakatulong sa buhay, mga advice, love life, cheche, bureche. Oo, gaganda buhay mo dyan. Dito na kayo sa podcast na sisira ng buhay nyo. Ito ay ang The Cool Pals! Ano bang meron sa The Cool Pals? Siyempre. Marami yan. Yung aayusin namin ang buhay nyo. Tapos sisirain namin. Para mas masakit. At pagkatapos yung pakinggan ng podcast namin, hindi mo na kami makakalimutan. Oo, give us a... Dahil kami ang Itbulaga ng podcast. Mali! Mali. Pepe. Yan. Yun din, so I think yun yung isa sa mga biggest change. Tayo na haba na sagot eh, no? Pero We need to pad time. last year to this year, parang iniisip ko na, iba rin kasi na 18 years old pala nag-stand up ka na. So yun lang yung alam ko. Parang feeling Wala ko. ka bang lives? Hindi, may iba kang lives. Like So, meron, responsable ka. pero alam mo yun, parang You're a iba taxpayer? pa rin yung dinedicate mo yung buong adult life mo to it. 37 na ako ngayon. So magto 20 years na ako sa stand-up. That's a long ass time. Tapos parang iniisip ko, parang okay pa ba mag-shift ng career? Parang, alam mo yun, nandun ako sa utak na yun. I mean, merong What was opportunities. the leap ba? Kasi here, you had the career, you had a day job naman before while doing stand-up. Eh. What was the last straw doon sa day job mo? Feeling ko lang kaya ko siyang i-pull off ng I think it was too much time. Like parati ako nag-overtime, mga ganong klase. Advertising kasi yung day job ko before. For me kasi it was like I was a nurse nga. And nag-fill up ako ng forms. It was like parang 11 to 7 na yun. So 11... Tinanong mo lang ba sa akin para sabihin nyo sa'yo? Hindi, para exchange, which is a podcast thing, di ba? So 11 p.m. to 7 a.m. yun.
So 3 a.m. yun, nagja-jot down ako ng mga gamot. And sabi ko, Naburat ka. kung may baril lang ako ngayon, babarilin ko yung sarili ko Talaga? at lahat ng mga nandito. Pero kasi, yung nursing from the start, di mo siya gusto eh. Ginawa mo lang siya para sa nanay mo. Pero to be fair, yung IT ba, gusto mo siya from the start? Kasi you were young eh. Like, that's what, 16 years old, dapat sa high pipili ka school, ng course. may hot take ako. Dapat sa high school, dapat i-focus talaga yun yung course na pipiliin mo eh. Dapat may subject yun na course. Imposible pa rin eh. Kasi kahit at 20, at 30, Sobrang 30 immature years mo ka. old, minsan hindi mo pa rin alam kung anong gusto mong gawin eh. Oh, Ang hirap eh. kung sasabihin ng teacher, high school oh. Tapos nakaka-pressure siya kasi parang tinatry ka nilang sabihin, dapat by ganitong years old, nagkatrabaho ka na, dapat may ganun. Parating may societal pressures parati eh. Walang societal voice. Walang ever energy sa mundo, lalo na dito sa Pilipinas, na nagsabing, take your time pare. Walang ganun eh. Alam mo ba halos lahat ng kabatch ko may anak na? Ako din. Ikaw rin ba? Yung buong barkada, malaki yung barkada ko sa high school eh. Alam ko lahat may anak na. Grabe no? Hmm. Ako, alam mo, as much as I bitch about it, okay maging single dude. Alam mo yan? Ang malungkot lang pagka uwi mo, tapos walang tao. Alam mo kung nabangungot roommate mo. Ha? Roommate mo. Tangina. May girlfriend din siya eh. May girlfriend siya eh. Minsan di siya umuwi eh. Okay. Minsan ako mag-isa ako doon, nakatingin ako sa ceiling fan. Tapos fuck. Oo, no? Pag nabangungot ako dito, walang tutulong sa akin. Medyo malala ang loneliness. Pero medyo- mas okay siya kaysa magkaanak. Talaga? Kasi wala akong pera. Ayun, yun yung magandang may economical responsibility ka, di ba? So, so maganda siya. Pero Pero, hindi ko alam kung bakit ang dami nagkakaanak. Gets ko masarap magkapag-sex. Pero di pa nagpapaputok sa mukha yung asawa mo. Bakit kailangan? Bakit pwede na ako mag-condom. or yeah, mag-condom. Bakit ganun kagad siya? Kailangan puputok sa mukha yung asawa niya? Hindi, Gusto pero nila magkaanak eh. Pero, ako, I guess, kung I kaya guess nyo, yung pagkakaroon ng anak, never siya nagkaroon ng... hindi masamang hindi magkaroon ng anak ka. Ay, magkaroon ng anak ka. Kung may pera ka. Kasi puta, Gagalit si Joy Spring yan. hindi nga, okay magkaanak kung may pera. Kasi minsan may nakikita ko, alam mo yung mga bata, doon nagsasapakan sa jeep, sa taas ng jeep, na umaandar pare. Puta, para Street Fighter Mad stage. Max eh. Oo. Para Street Fighter stage. Alam mo yung mga Para stage mas- na nasa tuktok kayo ng moving Oh, vehicle. go! Dito, Yeah, go! Angas nun. Angas. Oo. Kasi, I mean, again, classic Paano overpop. napunta yung putang inang conversation dito? Kasi change, pare. Alam mo ba, yung change, yung population has increased 20% now, pare. O di good. Dami tayo. Sabi nila nako-curb down ng konti. Yung generation na sunod. Yes, Yung hopefully. generation natin, lahat sila is one-child families. Which was Sa bagay, like wala like naman. mas normal na ngayon na mag-isang anak lang kaysa yung madami kayo. Dati naalala ko, puta, weird kapag may only child sa klase. Alam mo yun? Only child kasi yan eh. Spoiled. Oo, spoiled yan Nakuha kasi niya lahat ng only, gusto only niya. child kasi yan eh. Ganyan. Ngayon puta, lahat sila only child. Tinan ko nga. O nga, halos yung lahat ng tropa pips ko, only child lahat. Only eh. child lahat. Pinapressure pa ako magkaanak. Magkaanak ka lang sa'yo, magkaanak. Pero may nakwentuhan ako isa. Sobrang lasing na kami. Nag-rant lang siya. Hindi, sabi, masaya ba magkaanak? Sabi ko sa friend ko. Hindi. Tapos tumawa siya mga 3 minutes. Hindi, ang akin kasi, I think it's not for everyone. Like ako, kunwari, kung magkaanak ako, it would scare the shit out of me. And I don't think, like ever, like kunwari pag nakita ko ng bata or nakita ko, may mga ibang tao may feelings sila na shit, gusto ko rin ng anak. Ako, wala talaga eh. So may hagis sa ceiling fan. Ganun. Hindi naman ganun. Pero ako yung type na kahapon nakita lang ako. Parang nasa somewhere kami ni Kate. Tapos nag-CR siya. Tapos nag-iintay lang ako sa labas. Tapos may batang tumatakbo. Tapos nag-wish ako hard sa utak ko na may mangyari na nakakatawa. Ay, madapa siya mga ganun. Sunod na pa nga siya. Sa harapan ko. As yung iyak niya sobrang ganda. Yung tipong hinanap. Hindi naman siya nasaktan. Okay. Siguro nasaktan siya. Ito ba yung kasama kita? Hindi. Iba pa yun. Pero nangyari din yun. Yung nadapa yung bata. Si Red talaga dumiretso na sa sasakyan kasi di niya mapigilan yung tawa niya. Hindi kasi, ang nangyari Simento nun, eh. ano siya eh, nakasakay siya sa, basta may weird na sakay siya sa grocery cart eh. Tapos, ewan ko ba, pumreno ba or parang bumitaw ba siya? Tapos
pumlakda siya. Yung papunta kami sa kotse nun. So, habang papunta kami sa kotse, the same direction ng kotse namin, andun din yung kids yung batang nadapa. Natatawa na ako ng solid. Kasi yung pagdadapa niya, comical talaga eh. Kasi talagang parang nagda-worm siya eh. Parang ganun. Di ba? Parang nagda-worm siya ng isang ganun lang. Tapos, Nakakatawa naman to be fair. tapos natatawa na ako. So tumakbo ako papuntang kotse. Tapos pumasok ako ng solid. Tapos tawa ako ng tawa. Ay, no. That Ba't was a ayaw ba good nila time. ituring sex education dito sa Philippines? Ano? Ba't ayaw nilang turuan ng sex education dito sa Pinas? Kasi Catholic nga tayo. Ang corny naman nun, like, kahit sa US, which is a Catholic country din naman. Ano ka ba? Alam mo naman sa Pilipinas, evil yan. Feeling ko nga- makapag-sex? Feeling ko nga, the more na nagsisex, nag-repress mo yung tao, mas nagiging malibog sila eh. Oh, totoo yun. Catholic school ako Napapansin ko na nung college, naalala ko, yung mga usual na unang nabubuntis, yun yung mga repressed na tao. Oh, yung mga, I need to use this term very proper. Yung mga open girls, let's say, sila pa hindi nabubuntis, diba? Yung mga sexually active. Right? Right? Ano? Yung mga sexually active girls, yung mga hindi yung repressed. Yes, mga liberated. Sila pa yung hindi nabubuntis, di ba? Ha? Di ba? Hindi ko elaborate more? Yung mga girls na nakikipag-sex sa maraming dudes. Now, we shouldn't judge. It's normal to have sex. Okay. Hindi sila nabubuntis. Hindi sila nabubuntis. Oo. Kasi mas Mas open sila. Alam nila yung, proper. yes, Okay. paputok sila sa mukha. Yan ba yung gusto mo sabihin ko? Yan ba yung gusto mo sabihin ko? Akala ko sobrang obvious na eh. Naiko-callback mo eh. Pero tama naman ako, di ba? Okay. So, sasagutin ko yung tanong mo kung nag-change sa akin. I think, naramdaman ko yung mortality ng career ko Mm. more often than not. Kasi I feel like, tawag doon, I think it's very, very optimistic to assume na kaya kong mabuhay buong buhay ko by just selling tickets. I don't think so. I don't think kaya siya that way. Kasi for the longest time, yun lang yung buhay ko eh. Magbibenta akong tickets, maubo ko somewhere, yun lang yung ginagawa ko. I've been doing that since probably 2015. Tapos may konting side hustle. Ganun lang. I think, umabot ng, and thankful ako, di ko sinasabing puta hassle, thankful ako sa lahat ng bumili ng tickets. So it has given me a great life, talaga. Pero I think, practically sa utak ko, lahat ng tao nalalaos eh. Oh! Diba? So Ay, si Michael Jordan eh. pero putang ina naman. Hindi na maghihirap yung putang inang yun. Pero yung hindi na nga siya hihirap, pero laos na siya. Hindi siya lawas pare. Dahil parang Hinipon niya yung bata. Grabe yun. Ang labo nun. Putang ina. Hindi, may nakita daw. Alam mo yung lang gusto niya? May yellow. Alam mo yung yellow? Anong yelo? May ice kasi yung may hail nun. Yung sa puwet ng bata may ice daw. Tapos gano'n niya para matanggal. I don't know. Yan yung sabi niya. Yan yung sabi niya, hindi ako. Okay. Ano sinabi nung Dalai Lama nung hinigop niya yung dila nung nagpahigop siya ng dila? Oh, I give you peace. Peace from my saliva. Bring you closer to heaven. Anyways, sa sagot ko, Closer to heaven. before sinitra ko ni Andren, sinasabi ko lang, I think it's very, very optimistic to say na kaya ko lang mabuhay na stand-up or i-upgrade ko yung buhay ko through via just stand-up stuff. I think, So here, to your point nga kanina, stand-up was all you ever did. Ano yung next step? yun nga. Sorry. Papunta tayo dun. So ito, isa to sa mga steps natin. Investing in a studio. Last year pa ako nag-invest sa studio. Red invested a lot? That laughter means dami. God damn it. Yung podcasting, we wanna step it up. Gusto ko mag-step up in content creation kaya ginagawa ko rin yung Tikimers. Gusto ko gumawa ng more food shit because I'm very passionate about food. We can see that. We can see that. Sinabi ko na. Sineset up ko na yung joke ko. Tinitignan ko lang kung professional enough si Andren to let it be.
Let Kaya it be. Kaya seryoso yung sinasabi ko. Ay, sorry. Tapos... Ikaw nga, nagkukwento Hindi ako ko ginawa ni ever sa fucking... Tapos, mas nag-take na rin ako ng, like before, naalala ko after I Am Not Big Bird, gusto kong tumigil from acting because napagod ako. Tapos, nag-alok ng role sa Batang Quiapo. Hindi na malaking role. Ayoko. Parang matatali ka. Which is feeling, tas parang meron ding isa pang series na tinanggihan ko na every time itanong ko sa mga tao, malaki ba yung role na yun? Oh, gago, malaki yan. So, parang fuck. So, nag-regret din ako dun. So, ngayon, this year, para sabi ko, you know what? Mas maging open ako to accept more stuff like that. And dapat I shouldn't take it for granted that I'm getting a lot of these opportunities na naalala ko dati pag gusto ko mag-act, kailangan pa mag-audition. Pupunta ka pa doon, ang daya mong free kasi appearances. you're under management na rin. Diba? So, May ngayon, agent ka na. meron ng body na nagpo-push sa akin to do it. And I think Strong body. I should, hindi ko alam kung bakit kailangan akong i-fat shame ni Andrew habang naglalament ako ng aking saloobin eh. Sorry. Oo. Alam mo, ano yan eh, parang big point ng insecurity ko yun. Kaya Ayun. feeling ko hindi ako successful because Sorry, Red. Kasi may ADHD ako minsan. ADHD ka. Minsan nagta-trouble yung utak. Hindi ko mapigilan eh. So, okay. So, di mo naiintindihan sa sakit ko. Ano yung sabi na ADHD? Asshole disorder. Ako na-hurt ako, Anton. Dahil binabody shame. Napatawa ka eh. Hindi ah. Kasi tatuloy Umiyak mo. ako Pero ngayon. sorry. Tinuhold ba ko yung tears ko? Okay. I think More acting roles. hindi lang role, kahit ano. Tapos parang, ayun nga eh. I think I have to be smart with it. Dapat hindi ako naive na magiging forever yung nakaasa ka lang sa sold out shows. Oh. Alam mo yun? Dapat pwede tayo Maganda siyang part ng Paano na buhay yung mo. pangarap yung box? Anong box? Bago matulog expo. Dude, totoo. Gusto ko talaga mangyari yun. Let's Hindi go. ako nagloloko. Next year. It takes a lot. It Next takes a lot year. of you guys to Okay. Let's to start begin. small. Live podcast. Live recording. Yes. This year, mag-live recording kami ng bago matulog. Kasi Andren ngayon, sabi niya sa akin, alam mo, Red, kailan ba yung mga dates na mag-shows ka? Mag-show din ako para di mo ko i-book. Ang ina nito sobrang... Hindi lang tayo nagkakatugma ng schedule. Ayaw mo eh. Gusto ko talaga. Ayaw mo. Hindi pa tayo nag-show this year. Sorry Yeah. sabihin. Kaya gawin na natin. Hindi, okay lang naman. Okay lang naman. Hindi. Kasi nung March 7, may show din ako. Ito yung change ko this year. Mas active na ako mag-produce ngayon. Dapat. Yes. Kasi lahat I na think you should produce 2 shows a week. I have 1 show a month. Sobra yung 1 show. Kulang yun. Kasi ang dami nakakuha ng slots eh. Hindi, like, kunwari, mag-Thursday ka somewhere. Alam mo, hindi naman kailangan Sabado Ah. lahat eh. Mga Yeah. So, ito, nakaplano na to sa calendar ko. I have a show April, May, 2 sa May, 2 sa April, June, tapos July magbabagyo ako. So, Talaga? Saan Yeah. sa Baguio? we're planning it pa. Cadaracho. Yeah. Cadaracho. Planning it pa. So yeah, I'm more active na kasi I think I have a bit of a draw naman and I'm a good stand-up. Like yun na. Ito na yung year na nag-change I-follow na. nyo kay si Andre. Alam mo, doon ako naiinis eh. Ang dami nating listeners, ang dami nating followers. Alam mo kung paano makatulong kay Andre. Hindi Follow lang. Tangin ng inaaway nyo at gawin siyang co-host. Like, as if may magbabago yung career na, ikaw ay co-host na. Nothing will change. Nothing will fucking change. Just follow me. Ilagay mo siya sa logo, red. Okay, nasa logo siya. Anong mangyayari after? May t-shirt na. Follow niyo siya, panoorin niyo sa shows, bumili kayo ng t-shirt namin. Yun yung way talaga. Ngayon, pag lumabas yung Patreon, which feeling ko yung buong episode na to segue lang sa Patreon. Pero here's the thing. Walang magbabago. Wala kaming episode na currently nilalabas. Like kunwari, yung Tuesday releases, yung Tikimers, yung Thursday releases. We're gonna try to make it as available to you all the time. Yes. Actually, feeling ko naman din namin babaguhin. Dadagdag lang kami ng content for Patreon for people who want to help out and people who want to support extra. Like, pinag-usapan natin mga Discord watch parties, mga ganyan, mga Live reacts na hindi Live pwede reacts. natin gawin kasi YouTube has... mga ganong klase. Fun shit.
na pwede natin gawin with the community together. Because honestly, alam mo, nag-enjoy ako with interacting with people sa community. And I think Then the next step. maganda to have like an avenue towards it. Kasi yun yung nakita ko sa Cool Pals. Meron silang activities where they can express or they can band up and they can talk and they can activate yung community. And as much as you are all welcome to do the Cool Pals stuff, and I'm pretty sure sobrang daming listeners dito na Cool Pals listeners din. Meron tayong people na mas bago matulogers, I feel like eh. Kasi mas Not as like mas nerdy leaning tayo. Yes. I would say. I think yung pinaka big difference natin sa lahat ng comedy podcasts is I think we're absolute fucking nerds here. Tapos nag-enjoy tayo to geek out on shit. The way we discuss is we geek out on shit. Anime Alam mo yun? watch-alongs. Oo. Walang muman na sabihin ko na, kupal ka pala eh. Bakla ka pala eh. Bakal ka pala eh. Or whatever. Diba? Walang Ryan Rems na aawain ka dahil nag-nerd out ka. Ano. This, bago matulog, you are allowed to express, pare. Diba? Your geeky shit. Tingnan mo naman tong pader na to, pare. Tingnan mo tong hodgepodge of kanerdohan. Nandiyan ka nga. Tangin, di mo nga trip yung Arkham Asylum eh. Ang ganda kasi ng cover eh. Ganda nga ng art. Diba? I will say. Yung cover ng Arkham Asylum, sobrang beat eh. Pati yung subtitle nyo pare. Serious House on Serious Earth. Favorite comic ko yun. Talaga? Yan, tas Killing Joke. Siyempre, yung mga edgy. Gusto ko rin ilagay yung Killing Joke kasi kaso parang lahat ng tao Yeah, merong Killing Joke. Sobrang popular. Like, Sobrang sobrang popular. pinirata ko lang yun eh, sorry. Wait, hindi siya yung original Killing Joke? Hindi, like, Dalawa issues lang, yun eh. PDF lang siya. Ay, PDF lang. Yan yung mga na-enjoy ko na Batman stuff and Wolverine stuff. Long Halloween, solid din. Wala pa yung mga, wala akong, nahihiya ako pero yung mga Batman stuff na digital lang lahat. Ako din. Nakasave yung mga PDF files sa puta. CBR, mga ganun. CBR! Mga ganong klaseng shit. Pero Mahal yes. kasi yung comics eh, puta. Mahal. To be fair, mahal. Kaya ako, pag gusto ko yung storya, tas maganda yung cover, binibili ko siya. Ayun, ang ganda. Tingnan mo yung, Death of Wolverine, parang ng bangas eh. tingnan mo yung fucking Black and Blood. Black Mirror. Ganda ng putang inang cover eh. Sorry. Na-sidetrack kami ng solid. Pero yun, so, eto na naman, nagpaplano na naman. Sana people follow through. If you are excited about the plans na sa mga Patreon, let us know. We hope that you can join us. Kung hindi, walang pilitan. Hindi kami sa mga loob namin. We'll still release We'll try it out. We just want to try it out. Kasi what do we need the money for? One is, gusto namin ng konting sweldo. Yeah. Para sa amin dalawa. Sometimes the sponsors don't. Oh, the sponsors back out. Tas para kaming wala eh. Yeah. Tayo lang kami pag walang sponsor eh. So, yun. Pangalawa, we're all doing it to develop din yung mismong activities. Would pay for the studio. Would pay for Kasi the same maybe another camera. Yeah. Para mas maganda. 'Di ba? So, Bagong naman medyas. namin yan. Tangina, kaya mo naman magbagong medyas ngayon. Bagong medyas with Andrew Alam mo, Bernardo. next time, ibubo kita. Yung kalahati, bibili ko lang ng medyas ng TF mo. Wag naman. Tangin. Tapos yung mga pangit pa. yung mga nakaseparate yung toes. Alam mo yun? Yung mga toe socks. Yung Darlington. No. Pero yun. Ayun. Tapos, it could lead to like more fun shit eh. Like yung box. Yes. Excited ako dun. May wrestling, may music, may stand-up. Stand-up. May event. May ganon yun eh sa US. event. May ganon yun sa US eh. Ano? Ang pangalan Skank Fest. So, it's like sila Big J. Like, it's all comics. 3 days. May comedy, wrestling, music. Parang ganon. And ayun, parang ayoko naman, nasa 5,000 members na yung group natin sa FB. So ayoko naman, wala tayong gawin. Alam mo, puro ka-inselan lang, tsaka fun mailbag lang gagawin. Yes. Kung hindi siya mag-workout, hindi, wala. Ganun lang. It's chalk it up to one of the things that you do in life na tinry mo and then kung hindi nag-workout, hindi nag-workout. Ganun lang talaga siya. May ibang tao kasi, pag di nag-workout, tiga mo, binawi niya kasi laos na siya eh. Daming ganun eh. Like yung mga, may It's mga not random easy na to nagko-comment parati sa mga tiga mo, Fred, ganyan ka, kaya kumukonti na yung views mo eh. Dude, life is not easy here. Ba't ka nakabantay sa views ko? Anong problema mo? Parang, anong tinatry mong palabasin?
We're not idiots. We know how hard life is now. Oh, sometimes you don't win. Pare. Yeah. Kasi yung mga tao parang feeling nila, it's only worth doing pa nag-succeed ka. Which is, yun yung number one fear ng mga tao. Kaya sila may imposter syndrome kasi akala nila, pag ginawa ko to, magmumukha lang naman ako feeling eh. Dude, ganun talaga eh. I hate to bring it back to comedy, pero pag stand-up ka, that's gonna go away real quick. Pare. Yung failure, yung fear of failure. Failure, dapat manhid ka dun. That's gonna go out real quick. Ganun talaga. Kaya I think maganda rin na ang initial training ko sa mundo ay stand-up comedy. Talagang ano siya eh. Yes. I think Public embarrassment for years is something na talagang will make a man out of you. I think that's what changed about me sa stand-up. Nagka-ego death ako. Patay na yung Andren noong 2012. Wow. Like that, dude, hindi ko na alam kung sino ako. Tapos sinong Andre na itong kausap natin? Hindi, dude, sobrang introverted ako noon. Hindi ko na, siguro kung nagkaharapan kami, maghalikan kami dalawa. Tapos, ako yung boss. Hindi, sobrang di ko nakilala kung sino ako. Tangina. Ang pangit ng put. Ba't kailangan mong ganunin? That's my like, dude, tagal mo na ako kilala. Pero bakit? I've never, hindi ko, like, wala lang. It's Yun yung yan yung humor. Yan yung talaga yung humor. Gets ko. Parang, nagsabi siya ng sobrang poignant gets on topic. Tapos kailangan mong dalhin sa pag make out kami ng past self ko. Ako yung boss. Ako yung puta na ang labo eh. Hindi, pero like, yeah, mas makapal na yung, for good and for bad, mas I say what I feel na. Good and bad kasi parang sometimes I shouldn't say what I feel. Pero, Tama naman. yeah. Pero yeah. Pero mentally wise, as we wrap up this fucking weird ass introspective episode. Yung humor, ayaw mo gawin nung umpisa eh. Kasi putang ina, parang, kaya ayoko siya gawin yung episode na to. Kaya sinabi ko yung ayoko. Kasi the only way na magkaroon tayo ng usapan about change is talaga mag-open up tayo and like fucking some sappy shit. Tas isipin ng mga tao, tignan mo, Nagbago na sila, seryoso na sila. seryoso na sila. Well, Seryoso. we sprinkled in some jokes naman. Okay, wrapping this up. Like mentally, kamusta yung mental health mo? Yeah. Here, Nag-therapy ka ba? Yeah. No, be honest. Talaga? Malayo lang minsan, like last May month. Zoom. 2 months ago. Ako, parang mas okay yung Zoom therapy sa akin. Yeah, kasi you don't have to travel. Fuck yung... Hindi, yun, one. Therapist ko number kasi one, nasa UST. gastos yun. Pangalawa, puta wala bang internet sa UST? Meron nga, pero mas gusto ko in person eh. Hindi ko alam Gusto mo kung in bakit. person? Pero There's a two different- kasi parang feeling ko mas mau-awkward ako pag in person eh. That's the point. The only therapy na gumana sa akin is over Zoom. I've never met And you're a busy man. I've never met this doctor in person ever. Or maybe I have. Pero So here, wala pa akong session in person ever. there's this psychiatrist who followed me after ng sikmura. Oo. I don't know if it's a good sign or not. I wanna study you for my PhD. Yeah, pero I've been going to therapy. Kasi ito yung thoughts ko. Dun Wala sa, bang libreng session? Kasi pukin na mahal din ng therapy ha. Oh, dude. Mm. Pero here's the thing. It's a day at a time naman eh. Everyone struggles. Don't compare your misery to other people's. Yon. Kasi your misery could affect affects you differently than others. Yeah, iba-iba. Yes, so yeah. Yan yung natutulan ko. Kung miserable ka, wag mo yung kumpara sa iba and deal with it day by day. Yun din yung mali ng two sides of the same thing. Pero when people are getting offended by jokes, the people getting offended will say na hindi mo dapat gawin tong joke na to because people are offended by it. Pero at the same time, hindi nyo lang nakikita, there are people, and I've been constantly approached na if I talk about yung insecurities ko or yung whatever problem na if you get like really introspective and sinishare mo talaga yung vulnerabilities mo, they feel relief because you share a side of it and you laugh about it. So parang may konting relief. Hindi ko sinasabing na-solve ko yung problema nila.
Yun din kasi yung problema sa comedy. Parang it's put up in a pedestal to a point na parang Di tinatablan to. parang hindi, tsaka ano rin, parang grabe na-address nila yung problem. We don't address problems. We talk about them. We don't create them nor we solve them. Yes. Kasi yung ibang tao parang pag pinag-usapan ko to, parang feel nila na parang pag pinag-usapan ko to, ito yung mag-solve ng issues. It's not, dude. Get off your high horse. Hindi siya ganun. Sorry, on the flip side, may mga taong ma-offend sa joke and will tell you to shut up, don't do it. I think valid silang ma-offend. Of course. Pero hindi sila valid to shut you up. Yes. Yes, yun yung akin. So, yun yung sinasabi mo na yung misery mo is valid, pero don't compare it to others na parang kunwari, if they are laughing, if their way of coping is laughing through their problems, that's valid as well. Or like, wala yan, buti ka pa, ganun. Ba't ka malungkot? Ako nga, namatay yung tatay ko. Yan yung pinaka-hate Ay, ko. pinakayo ko rin. Ako nga, ito Buti yung... nga, namatay yung tatay. Oo. Yan yung gusto ko sabihin. Nainis ako din dati. Yan yung pinaka-nakakainis. Buti, mabilis lang. Oo Kasi nga yung eh. ko, talagang naghirap eh. Kwento mo nga. Hindi naman tungkol sa'yo ito eh. Ano Nasa to, lamay ka ng lola ko eh. Ano to, slam dunk competition? Oo nga, ano ba to? Talaga? Okay. Tomahawk. Yeah. Yun yung pinaka-ayoko. Worst. The worst, pare. So, April 18, unfiltered thoughts tuloy. Hindi niya alam sa niya. April 18, Comedy Husband sa Ayala Fairview Terraces, pare. Tickets are on sale, tickettobe.net or comedymanila.ph, pare. Ikaw? April 18, Andrew and Bernardo live at the Comedy Cellar. Comedy Cellar. Live at the Cellar, Cool Pals Bar. April 18, comedymanila.ph for tickets. Yun lang yung pangalan ng show? Di ba parang meron kang... Unfiltered takes, di ba? Unfiltered thoughts. Yun. Sorry. Okay. So ano ba to? Parang, Dark show. Dark comedy show. Kailangan eh. Like, ikaw mismo. Ito. Dito ako nainis. Sabi ni Red, kailangan yung title makes sense. Kasi dati yung isang title ng show ko, Greetings and Salutations eh. So medyo, kailangan may theme eh. Oo nga. Kailangan may team. Ginagago ko lang yung fact na, unfiltered takes. Like, yung poster dapat nakaganoon ako parang si Joker. Dapat naka Straight jacket. Oo, yung maangas. Naka-straight jacket kasi may mga hahas sa likod. Sobrang angas nun. So, nakiling joke lang yun eh. Feeling joke ba yun? Anyways, that was a good, I think, first bago matulog episode. Version 3. Na-enjoy mo ba yun? I could slam a tornado. Ano yun? Kay Matt Hardy. I could dry up a sea. Yeah, I enjoyed. For the moment. Sorry sa aming bagong neighbors. There's gonna be a lot of shouting in the midday. Yeah, enjoyed. Enjoy ka ba nun? Yes. Anong tingin mo? Ano Excited. gusto mong gawin sa Patreon? Watch along. Watch party. Oo. Kasi may... Masaya yun eh. Ako nag-enjoy ako. Like, where we talk over the movies. Kung sasabihin nyo, kung kayo wala. Hindi pwede, kung maga parang it's most probably movies na pag pinanood mo. It's even more reaction video siya ng movie. Na live. Okay. Wrestling watch along. Kami nila Andren, nila Roy, nila Alexio. Yun yung mga trip namin gawin minsan. Like, tabi lang kami sa bar. Meron lang kami Zoolander. Meron kami Zoolander recently. Still holds up. Still holds up. What a classic. Sobrang ang dami lang applause break. Na, yes. And it's just 1 hour, 20 minutes. Oh, dude, sobrang easy watch. Easy watch. Oh, wala nang extra shit. Ang underrated doon yung nanalo siya akala niya nanalo siya ng male model. Hansel. Tapos naglalakad pa rin siya. That Hansel's so hot right now. So hot right now. Sobrang bobo doon eh. Loki, Will Ferrell, pare. Tapos nandun si Alexander Skarsgård. Si Alexander Skarsgård, di ba? Sobrang, anyways. Sorry. So, you can expect a lot of that pa nag-subscribe sa Patreon. Anyways, yun. Punta kayo sa comedymanila.ph para makita nyo ano yung mga shit. May mga shows kami. Follow nyo kami social media. Yes. That helps a lot. Shit namin sa linya. Kasi here, hindi ko sasabihin yung agency. I mean, ika-cast sana ako. Oh, lul. Pero konti lang followers ko. So, following me helps a lot. Oo naman. Kasi as much as possible, yung metric pa rin na still matters to a lot of people. Anyways, thank you so much. Andren, take it away. Pwede na tayong matulog. Uy, wow! Natapos niya yung
natapos niya yung podcast episode. Blabidi-di, pare. Okay. Isa ka sa mga taong nagtatapos ng episode. Tapos, gusto ko lang sabihin, hindi naman sila nagagalit kami. Napanood nyo to ng libre. Yes. Tama ba? At hindi tayo kumikita sa podcast, di ba, Red? Tama, hindi kami kumikita sa podcast. Pero kung gusto nyo kaming kumita at bumalik at we keep doing these free episodes, sana manood kayo ng stand-up comedy shows namin. Oo. Pumunta kayo sa comedymanila.ph comedymanila.ph para makita ang schedule ng shows ng Comedy Manila across the Philippines. Guys, at hindi ko kayo satisfied sa show, ibabalik ni Red yung pera nyo. 100% money back guarantee. Hindi yun totoo. Yes. Thank you. Bye. comedymanila.ph The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.